Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Toto. Hindi ko na lamang po babanggitin ng eksaktong lugar dito sa Bohol na aking kinalakihan. Pero dito po ako lumaki sa isang baryo kung saan ang mga tao ay sanay na sa simpleng pamumuhay at pagtitiis. Bata pa lamang po ako ay namumulot na ako ng basura para may maipangtawid gutom. Lalo na't wala po akong magulang na maaasahan. Ako po ay isang batang basurero at dito po nagsimula ang kwento ko. Isang kwentong hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Isang gabi, habang ako ay naglilibot sa madilim na bahagi ng basurahan sa may dulo ng baryo, may napansin akong kakaibang anyo. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong nakatalikod na nilalang. Nakaupo at parang may kinakain. Tahimik ang paligid, tanging mga alingaw-ngaw ng kuliglig at palakang tila umaawit ang maririnig. Dahan-dahan akong lumapit dahil baka may makuha akong gamit na naiwan doon. Ngunit habang papalapit ako, napansin ko na may tumatagas na likido sa lupa. Mapula, malansa at nakakasulasok ang amoy. May kakaibang kaba akong naramdaman. Parang nanlalamig ang buo kong katawan. Bigla akong napansin na may nakalawit na paa. Paa ng tao. At doon ko napagtanto na tao ang kinakain ng nilalang na ito. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa mga kwento lang ng matatanda ko yun naririnig. Pero heto't totoo pala. Dahan-dahan akong naglakad pa atras, pilit na hindi lumikha ng ingay. Ngunit bigla kong nabangga ang isang lata. Tumunog iyon ng napakalakas. Bigla ang napalingon ang nilalang sa aking direksyon. Dahil sa matinding takot, kumaripas ako ng takbo. Hindi na ako lumingon pa. Habang tumatakbo ako ay naririnig ko ang mabibilis na hakbang sa likuran ko. Pero laking pasalamat ko dahil hindi ako naabutan ng nilalang. Hanggang sa makauwi ako sa aking barong-barong. Humihingal at namumutla. Mama, Mama, may aswang. Sambit ko habang nakaupo sa isang sulok at tinatakpan ng aking dalawang tenga. Kahit alam kong wala naman akong magulang. Parang bata pa ring naghahanap ng yakap at proteksyon. Nang gabing yun, hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko ang nakita ko. Ang aswang na dumadambong ng tao. Ang mapulang dugo. Ang takot na hindi ko pa kailanman nadama. Kinabukasan, habang ako'y naglalakad sa gilid ng kalsada papunta sa tambakan, may nadaanan akong dalawang bata na nag-uusap. Sabi ni nanay, may nawala daw na tao kagabi. Baka kinain ng aswang yun. Naku, nakakatakot. Sabi ng isa. Hindi naman totoo yung aswang. Gawa-gawa lang yan para takutin tayong mga bata. Huwag kang maniwala sa nanay mo. Sagot ng kasama niya. Napatingin ako sa kanila at gusto ko sanang sumabat. Pero pinili kong manahimik. Sino ba naman ang maniniwala sa isang batang basurero? Wala akong magawa kundi ilihim ang lahat.
Pero simula ng gabing iyon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Parang may aninong laging sumusunod sa akin at natatakot akong muling mapadaan sa madilim na bahagi ng basurahan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking nakita. Pero alam kong hindi ako dapat sumuko sa buhay at kailangan pa ring magpatuloy. Kinabukasan ay nagpunta ako sa tambakan ng basura. Dala ang sako at pamatpat ko. Umaasa akong makahanap ng kahit anong mapapakinabangan. Habang binubungkal ko ang isang tumpok ng mga lumang kahon at plastik, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng isang lumang lata. Isang maliit na supot na tila may laman na mabigat at malamig sa pakiramdam. Dahan-dahan kong binuksan ang supot. Sa loob nito ay may isang kwintas na may palawit na hugis bilog. May nakaukit na mga kakaibang simbolo. Hindi ko alam kung anong klaseng alahas iyon, pero tila ba may kakaiba itong dating. Pinagmasdan ko ito ng matagal at napansin ko na parang umiinit ito kapag hinahawakan ko. Habang pinagmamasdan ko ang tila anting-anting, may narinig akong boses mula sa likod. "Hoy, Toto! Ano ba yung hawak mo dyan?" Tanong ng matanda na madalas ko ring nakikitang namumulot ng basura. Wala po, Manong. Kwintas lang po na nakita ko sa basura." Sagot ko, sabay tago ng anting-anting sa bulsa. "Nako, Toto. Mag-ingat ka sa mga ganyang bagay. Minsan ay may sumpa ang mga ganyan." Sabi ng matanda, sabay lakad palayo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang takot at kuryosidad akong nararamdaman sa anting-anting. Hindi ko maintindihan ng mga simbolo, pero napansin kong parang may bulong na pumapasok sa isip ko tuwing hawak ko ito. Hindi ko rin maalis sa isipan ang sinabi ng matanda tungkol sa isang sumpa. Kinagabihan, habang ako'y nakahiga sa banig, pilit kong iniisip kung ano ang sekreto ng anting-anting na iyon. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako habang hawak-hawak ang kwintas. Dito nagsimula ang kakaibang panaginip na magpapabago ng lahat. Sa aking panaginip, may nakita akong maliit na nilalang. Para bang duwende. May mahabang balbas ito at suot ay isang lumang barong Tagalog. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang malaking bato at maliwanag ang ngiti sa akin. "Toto, ako ang may-ari ng anting-anting na yan." Sabi ng nilalang na may malambing na tinig. "Po, sino po kayo?" Tanong ko, litong-lito sa panaginip. "Ako si Apo Lakay. Pinili kitang maging tagapangalaga ng anting-anting na yan. Gamitin mo ito para sa kabutihan. Huwag kang matakot. Kapag natutunan mo na ang tamang paggamit niyan, ikaw ang magiging tagapagtanggol ng inyong baryo laban sa kasamaan." Paliwanag ng nilalang. Paano ko po gagamitin ito? Hindi ko naman po alam." Sagot ko sa kanya.
Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, Toto. Kapag oras na, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Sagot ni Apo Lakay. Tapos ay biglang naglaho ang panaginip at nagising ako. Nagising ako ng pawisan at napansin kong mahigpit ang pagkakahawak ko sa kwintas. Hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o totoo. Pero ramdam ko sa dibdib ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Totoo kaya ang lahat ng iyon? Kinabukasan, iniisip ko pa rin ang panaginip kong iyon. Kinapa ko ang bulsa at siniguradong nandoon pa rin ang anting-anting. Habang naglalakad ako sa baryo, napansin kong tila mas magaan at malakas ang pakiramdam ko. Wala na ang matinding takot na nararamdaman ko nung una. Habang namumulot ulit ako ng basura, may narinig akong mahina at pamilyar na tinig mula sa likod. Toto, huwag mong iwawala ang anting-anting. Malapit mo na akong makilala. Bulong ng isang maliit na nilalang na biglang nagpakita sa tabi ng tambak. Napatras ako sa gulat pero hindi ko maiwasang makinig sa sinabi niya. Parang yun ang nilalang na nakita ko sa panaginip ko. Ikaw ba? Ikaw ba si Apo Lakay? Mahina akong tanong at utal-utal. Oo, Toto. Huwag kang matakot. Simula ngayon, tutulungan kita. Sabi niya, sabay ngiti. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa tulad kong basurero. Parang panaginip lang talaga. Pero heto't totoo na. Sa tuwing lumalapit ako sa tambakan ng basura, sinusundan na ako ni Apo Lakay palagi. Hindi siya nakikita ng ibang tao pero malinaw ko siyang nakikita at naririnig. Madalas siyang sumulpot tuwing madaling araw o kaya na may sadapit hapon kapag walang masyadong tao sa paligid. Isang hapon, habang nag-aayos ako sa mga kalakal, bigla siyang lumitaw sa tabi ng isang lumang gulong. Toto, handa ka na bang matuto? Tanong niya sa akin. Nagkibit balikat ako, pero ramdam ko ang kaba. Paano po ba, Apo Lakay? Simple lang, Toto. Ang unang aral ay ang tiwala sa sarili. Habang suot mo ang anting-anting, magtiwala kang kaya mong gawin ang mabuti. Paliwanag niya. Binilinan niya akong isuot palagi ang pintas at huwag ipapakita kanino man. Nagsimula ang pagsasanay ko sa mga simpleng bagay. Tinuruan niya akong pumikit at damhin ang paligid gamit ang pakiramdam. Sa unang subok, puro ingay ng tambak at amoy ng basura ang naramdaman ko. Pero kalaunan ay natutunan kong maramdaman ang ibang presensya. Mabigat, malamig, minsan ay nakakatakot. Sabi ni Apo Lakay, yun daw ay tanda na may masamang nilalang sa paligid. Minsan, habang nagsasanay ako sa ilalim ng punong mangga, tinanong ko siya, Apo Lakay, bakit po ako ang napili ninyo?
Ngumiti siya at ang sagot niya'y, Dahil malinis ang puso mo, Toto. Hindi hadlang ang kahirapan sa pagiging mabuting tao mo. unti-unti ay natutunan kong gamitin ang anting-anting. Ipinatong niya ang kanyang maliliit na kamay sa aking balikat, tsaka may binulong na dasal. Bigla kong naramdaman na parang may dumaloy na init sa aking buong katawan. Ang dating kaba at takot ay napalitan ng lakas ng loob. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, may nadaanan akong batang umiiyak sa gilid ng kalsada. Bata, bakit ka umiiyak? Tanong ko sa kanya. Nawala po kasi ang nanay ko. Tatakot po ako. Baka kunin po ako ng aswang. Sagot ng bata. Nag-alala ako para sa bata, lalo na't alam kong tunay ang panganib. Inalalayan ko at sinamahan siya pauwi sa kanila. Habang palihim kong hinawakan ng anting-anting. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko ay may malamig na hangin na dumaan sa likuran namin. Agad kong naalala ang turo ni Apo Lakay na kapag may ganitong pakiramdam, magdasal at humiling ng proteksyon. Pagdating sa bahay ng bata, lumitaw si Apo Lakay sa tabi ko. Hindi siya nakikita ng iba. Mabuti at ginawa mo ito, Toto. Yan ang gamit ng anting-anting para sa kabutihan at proteksyon. Nagpatuloy ang pagsasanay ko. Sa bawat araw, natututo akong magdasal ng mga orasyon at gumamit ng anting-anting sa paglalayo ng masamang nilalang. Hindi madali ang proseso, pero araw-araw ay palakas ng palakas ang loob ko. Isang gabi, habang nakahiga ako, biglang pumasok si Apo Lakay sa silid ko. Dala ang isang maliit na libro. Toto, ito ang aklat ng mga orasyon. Basahin mo ito tuwing gabi. Dito mo matututunan ang mga dasal para sa proteksyon. Sabi niya habang iniaabot sa akin ng maliit na aklat. Salamat po, Apo. Sisikapin ko pong matutunan ang lahat ng ito. Sagot ko ng may ngiti. Sa pagdaan ng mga araw, naramdaman kong nagbabago na ang buhay ko. Ang dati kong takot ay napalitan ng pag-asa. Alam kong malapit na ang tamang panahon para gamitin ko ang natutunan ko. Lalo na't ramdam kong hindi pa tapos ang panganib na dala ng aswang sa aming baryo. Matapos ang linggo ng pagsasanay kay Apo Lakay, unti-unti kong naramdaman na lumalakas na ang loob ko, ngunit kahit may kaunting lakas at tiwala sa sarili, hindi pa rin mawala sa isip ko ang aswang na nakita ko noon sa basurahan. Sa bawat pagdaan ko sa madilim na bahagi ng tambakan, nanunumbalik ang kaba at takot. Pinipilit ko pa ring mag-ipon ng lakas ng loob dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ko talagang harapin ang aking takot. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa pangangalakal, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa baryo. Walang mga batang naglalaro at halos walang tao sa kalsada. Maging ang mga aso ay tahimik.
Sa may dulo ng kalsada, may nakita akong grupo ng matatanda. Nag-uusap at halatang nag-aalala ang bawat isa. Lumapit ako at nakinig sa usapan nila. May nawala daw ulit na bata kagabi. Bulong ng isa. Baka raw aswang na naman ang kumuha. Dagdag pa niya. Habang nag-uusap sila, bigla akong kinabahan. Parang may malamig na hangin na dumaan. Napahawak ako sa bulsa. Siniguradong nandoon pa ang anting-anting ko. Lumapit si Apo Lakay na lumitaw sa tabi ko nang walang nakakapansin. Huwag kang matakot, Toto. Oras na para gamitin mo ang anting-anting. Paano po, Apo Lakay? Hindi ko pa alam kung kaya ko. Baka matakot lang po ako. Sagot ko. Nanginginig pa ang tinig. Manalig ka, Toto. Kung hindi ikaw, sino? Hindi lahat napipili. Ito ang tamang panahon. Sagot niya. Matatag ang boses. Nang gabing yon, hindi ako mapakali. Nagdasal ako ng orasyon mula sa aklat na binigay ni Apo Lakay. Habang inuusal ko ang mga salita, naramdaman ko ang pag-init ng anting-anting sa dibdib ko. Parang may liwanag na bumalot sa paligid ko at unti-unting nawala ang takot ko. Kinabukasan, napagdesisyonan kong hanapin ang aswang. Dala ko ang sako at ang patpat ko. At syempre ang anting-anting. Sa may gubat, malapit sa tambakan, narinig ko ang mahinang iyak ng bata. Dahan-dahan akong lumapit. Nilakasan ko ang loob ko. Sa likod ng mga punong kahoy, nakita ko ang aswang. Yung parehong nilalang na nakita ko dati. Nakatalikod siya at tila may ginagawang masama sa batang nakuha niya. Huwag kang lalapit. Sigaw ng aswang nang mapansin niya ako. Pero hindi ako umatras dahil naramdaman ko ang lakas mula sa anting-anting. Inusal ko ang orasyon na itinuro ni Apo Lakay at biglang nagliwanag ang kwintas ko. Umatungal ang aswang na paatras at tila nasasaktan sa liwanag. Hindi mo ko kayang talunin, bata. Isa ka lamang hamak na basurero. Hindi ako natatakot sa iyo. Sagot ko, sabay hawak sa anting-anting. Patuloy kong inusal ang orasyon at lalong lumakas ang liwanag. Sa takot, tumakas ang aswang. Iniwan ang bata. Dali-dali ko namang nilapitan ng bata at inakay siya palayo sa gubat. Salamat po, kuya. Umiiyak na sabi ng bata. Walang anuman. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Sagot ko sa kanya. Pagbalik ko sa baryo, sinalubong ako ni Apo Lakay. Magaling, Toto. Ginamit mo ang anting-anting ng tama. Hindi ka na basta-basta batang basurero lamang. Isa ka ng antingero. Sabi niya, at kitang-kita sa kanyang mata na proud siya.
nag-iba na ang tingin ko sa sarili ko. Alam kong marami pa akong dapat matutunan. Pero sa unang pagsubok, pinatunayan kong kaya kong tumayo at ipaglaban ang tama. Simula nang mailigtas ko ang batang biktima ng aswang, napansin kong mas naging maingat ang mga tao sa baryo. Madalas na akong makita ng mga kapitbahay na naglalakad sa gabi. Dala-dala ko ang sako at baston. Pero ngayon ay may kakaibang kumpiyansa na ako. Sa bawat hakbang, minsan ay naririnig ko ang mga bulungan ng matatanda sa tindahan. Parang nagbago si Toto ngayon, no? Hindi na siya takot sa dilim. Oo nga. Baka naman may anting-anting na yan. Hindi ko na lang sila pinapansin. Pero sa kalooban ko, alam kong may bahid ng katotohanan ang kanilang hinala. Ngunit hindi ko rin maaaring ipaalam sa kanila ang buong kwento. Dahil baka hindi sila maniwala. O mas lalo lamang silang matakot. Isang gabi, habang nag-iikot ako, nilapitan ako ni Aling Rosa, isa sa pinakamatanda sa baryo. Toto, mag-iingat ka palagi ha, iho. May mga bagay dito sa baryo na mas mabuting hindi mo na lang malaman. Sabi niya, sabay turo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Bakit naman po, Aling Rosa? May alam po ba kayo tungkol sa mga aswang? Tanong ko sa kanya. Basta, mag-iingat ka na lang, iho. Hindi lang aswang ang dapat mong katakutan. Sagot niya at mabilis na lumayo. Dahil sa narinig ko, lalo akong naging mapagmatsyag. Kinausap ko si Apo Lakay kinabukasan habang naglalakad ako sa gilid ng ilog. Apo Lakay, may tinatago ba ang mga tao dito sa baryo? Para po kasing may mga bagay na alam sila na hindi nila sinasabi. Tanong ko sa kanya. May mga lihim ang bawat lugar, Toto. Hindi lahat ng kasamaan ay aswang lamang. Minsan, ang tunay na panganib ay nagmumula sa inggit, galit, at takot ng tao. Paliwanag ni Apo Lakay. Habang patuloy ang aking pagbabantay, may ilan akong napansin na kakaibang kilos sa ilang matatanda sa baryo. May mga oras na nagkakatipon sila sa gitna ng gabi. Tila ba may pinag-uusapan na hindi dapat marinig ng iba. Isang beses, sinundan ko sila ng palihim at nakita kong may hawak silang mga bote at papel na may nakasulat na mga kakaibang simbolo. Doon ko natuklasan na may ilan palang gumagamit din ng anting-anting, ngunit hindi para sa kabutihan. Isang gabi, habang pauwi ako, may tumawag sa akin mula sa dilim. Toto, halika rito. May papakita ako sa'yo. Sabi ng isang pamilyar na boses. Lumapit ako at nakita ko si Mang Birting. Isang kilalang matandang tahimik at mahilig mag-isa. Alam kong may hawak kang anting-anting. Hindi mo na kailangang itago. Pero tandaan mo, hindi lahat ng may anting-anting ay gumagamit nito para sa mabuti. Bulong niya
Sabay pakita ng isang itim na kwintas na may nakaukit ding kakaibang simbolo. Bakit po kayo may ganyan? Tanong ko, halatang nababahala. Matagal nang may tunggalian dito, Toto. Hindi mo pa alam ang lahat. Pero darating ang araw. Pipili ka kung kaninong panig ka papanig. Sagot niya. Tapos ay naglakad palayo. Iniwan akong naguguluhan. Kinabukasan, agad kong kinausap si Apo Lakay tungkol dito. Apo Lakay, may iba pa bang anting-anting na sama-sama ginagamit? Oo, Toto. May mga anting-anting na ginagamit para sa pansariling kapangyarihan at kasamaan. Dito mo mapapatunayan kung gaano kahalaga ang pipiliin mo. Piliin mo ang tama. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong naunawaan na hindi lang aswang ang tunay na panganib sa aming baryo. May mga tao ring natutuksong gumamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Naging mas matindi ang aking pagbabantay at mas naging mahalaga ang bawat turo ni Apo Lakay. Isang gabing madilim at maalinsangan, nagising ako sa malakas na iyakan at sigawan sa labas ng aming barong-barong. Agad akong tumayo at lumabas. Doon ko nakita ang maraming tao na nagsisigawan at nagkakagulo sa gitna ng baryo. May isang batang nawawala na naman daw at may mga nagsasabing nakita raw nila ang anino ng aswang na dumaan sa bubong ng isang bahay. Agad kong tinawag si Apo Lakay na agad din namang lumitaw sa tabi ko. Toto, ito na ang pinakamahirap na pagsubok mo. Hindi lang kapangyarihan ang kailangan mo rito, kung hindi tibay ng loob at linis ng puso. Handa na po ako, Apo Lakay. Kahit takot po ako, gagawin ko ang lahat para matulungan ng buong baryo. Sagot ko ng ubod ng tapang at may katatagan ng loob. Tandaan mo ang mga turo ko. Gumamit ka ng orasyon. Ngunit huwag mong hahayaang lamunin ka ng galit at takot. Dali-dali akong naglakad papunta sa gubat. Kasabay ng ilang matatapang na lalaki sa baryo. Pero habang papalapit kami, napansin kong unti-unti silang natatakot at naiwan ako. Mag-isa na lamang akong pumasok sa madilim na bahagi ng gubat. Hawak-hawak ang anting-anting at ang aklat ng orasyon. Maya-maya pa'y lumamig ang hangin at naramdaman ko ang bigat ng presensya ng masama. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang anino ng aswang. At sa tabi nito, si Mang Berting, ang matandang may itim na anting-anting. Hindi mo na ako mapipigilan, Toto. Sa akin ang kapangyarihan. Sambit ni Mang Berting habang hawak ang itim na kwintas na naglalabas ng usok. Huwag mo nang idamay ang baryo, Mang Berting. Hindi mo kailangan gamitin ang anting-anting sa kasamaan. Sambit ko sa kanya pabalik. Nagngalit ang aswang at biglang umatake. Inusal ko ang mga orasyon na itinuro ni Apo Lakay. Maya-maya pa'y nagliwanag ang aking anting-anting at nabalutan ang paligid ng liwanag. Umatras ang aswang
pero hindi pa rin ito sumuko. Sumama ka na sa amin, Toto. Dito ang tunay na lakas. Alok ni Mang Berting, sabay turo sa anting-anting niya. Hindi. Mas mahalaga ang kabutihan. Hindi ako papayag na gamitin sa masama ang kapangyarihan na ibinigay sa akin. Tugon ko sa kanya. Nagpatuloy ang labanan. Sinubukan akong takutin ni Mang Berting at ng aswang. Pero nanatili akong nakapikit, taimtim na nagdarasal. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Maya-maya, biglang nagliwanag ang paligid at narinig ko ang malakas na sigaw ng aswang na parang sinusunog ng liwanag na nagmumula sa aking anting-anting. Sa uling sandali, nakita ko si Mang Berting na lumuhod at humahagulgol. Patawad, Toto. Natukso lang ako sa lakas. May pag-asa pa, Mang Berting. Gamitin mo ang kapangyarihan para sa tama. Sagot ko, sabay abot ng kamay sa kanya. Sa tulong ng orasyon at lakas ng loob, napalayas namin ang aswang. Niyakap ako ni Mang Berting at sabay kaming lumabas ng gubat. Bitbit ang aral na hindi sukatan ng lakas kung hindi ito gagamitin sa kabutihan. Pagbalik sa baryo, sinalubong kami ng mga tao. Si Apo Lakay ay masaya at proud sa akin. Toto, pinatunayan mong karapat-dapat ka bilang tagapag-ingat ng anting-anting. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay nasa kabutihan at malasakit sa kapwa. Matapos ang naging labanan sa gubat, nabalot ng katahimikan at pag-asa ang aming baryo. Hindi na muling nagpakita ang aswang at si Mang Berting ay nagbagong buhay na. Sa tulong ni Apo Lakay, tinulungan ko siyang linisin ang kanyang puso at gamitin ang anting-anting para sa kabutihan. Maging ang ibang matatanda sa baryo na may lihim na kapangyarihan ay natutong magkaisa at tumulong sa bawat isa. Unti-unting bumalik ang sigla sa aming baryo. Ang mga bata ay muling naglaro sa kalsada tuwing hapon at ang mga matatanda ay nagtulungan sa mga gawain. At ang gabi ay hindi na kinatatakutan. Sa bawat sulok ng baryo, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan at saya na matagal nang nawala dahil sa takot at lihim. Isang araw, nilapitan ako ni Aling Rosa habang ako ay namumulot pa rin ng basura. Ngunit ngayon ay mas magaan na ang pakiramdam ko. Toto, salamat at naging matatag ka. Dahil sa'yo, natutunan naming huwag matakot at magtulungan. Ngumiti ako at sumagot. Hindi lang po ako ang dapat pasalamatan. Lahat po tayo ay may kakayahang tumulong at magpakabuti. Lumapit din si Mang Berting at inabot sa akin ang isang maliit na supot ng candy. Para sa iyo, Toto. Paumanhin sa nagawa kong kasalanan noon. Tinanggap ko ito ng may ngiti. Ang mahalaga po, nagbago na kayo. Salamat po, Mang Berting. Bago magtapos ang araw, kinausap ako ni Apo Lakay sa ilalim ng punong mangga. Handa ka na bang ipasa ang anting-anting kung sakaling may susunod na tagapag-ingat dito?
Toto, Opo, Apo Lakay. Natutunan ko pong ang kapangyarihan ay hindi para sa sarili lang, kundi para sa lahat. magaling, Toto. Huwag mo rin kalimutan na kahit gaano kaliit o kahirap ang buhay, may kabutihan at pag-asa pa rin. Wika niya, sabay ngiti at paalam. Sa mga sumunod na araw, nagsikap akong magpatuloy sa pag-aaral at pagtulong sa baryo. Hindi ko na ikinahiya ang pagiging basurero. Bagkusay, ipinagmamalaki ko ito dahil dito ko natutunan ang tunay na halaga ng buhay at kabutihan. Tuwing sumasapit ang gabi ngayon, tinitingala ko ang buwan at mga bituin at nagpapasalamat sa bawat araw na ligtas at masaya ang aking baryo. Hindi man ako mayaman sa material na bagay, pero may yaman akong hindi nananakaw ni numan. Ang tiwala, pagmamahal at respeto ng aking kapwa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Sana ay magsilbi itong paalala na kahit sino, gaano man kaliit o kahirap, ay maaaring maging bayani sa sariling paraan. Basta't may tapang, tiwala sa Diyos, at malasakit sa kapwa. Ako po si Toto, ang inyong kaistorya. Sa tanang buhay ko ay hindi ko lubos akalaing mararanasan ko ang kahindik-hindik na pangyayari. Ang buong akala kong masayang bakasyon sa probinsya ng kaibigan ko ay isa palang malabangungot na pangyayari na magpahanggang sa ngayon ay hinding-hindi pa rin maalis sa aking isipan. Hello po, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edison. Sa kasalukuyang taon ay naninirahan ako dito sa Sapphire ng Caloocan City. Pangatlo sa 4 na magkakapatid at nag-iisang lalaki lamang ako sa aming magkakapatid. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang call center at may 2 anak pero hiwalay sa asawa. Sa tuwing nagpapahinga na ako, ay palagi akong nakikinig ng mga kwentong katatakutan. Kaya naman noong mapadpad ako sa inyong channel at mapakinggan ng iba't ibang kwento, ay nainganyo akong ipadala sa inyo ang aking karanasang ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito taong 1999. Nang mga panahong ito, ay nagplano kaming magkaibigang sumamang magbakasyon sa probinsya ng Capiz, kung saan ipinanganak ang kaibigan naming si Roy. Tamang-tama, kating-kati na rin kasi akong makalaya sa bahay namin eh. Alam nyo namang, wala na akong ginawa kundi trabaho, tapos bahay lang. Nakangisipang wika sa amin ng kaibigan naming si Christopher, o sa palayaw na Tupe. Natawa naman kami dahil ang kaibigan naming ito ang siyang pinakakwela sa lahat. Madali lamang itong nakakapag-isip ng mga kalokohang bagay at nakakatawa. Noon ngang sumapit na ang araw ng pag-alis namin, ay hindi kami magkamayaw sa sayang nararamdaman. Marami kasing mga kwentong ibinahagi sa amin si Roy tungkol sa kung gaano kaganda ang mga tanawin sa kanilang baryo. Marami rin umanong mga pananim at madami kang mapapasyalang lugar. Dahil sa mahilig kaming maglakwatsa ng mga kaibigan ko kapag wala ng trabaho, maliban lamang kay Tupi, kaya't nainganyo kaming pasyalan ang mga lugar na sinasabi ng kaibigan naming si Roy. Bali, Kuya Chris, 4 kaming magkaibigan
ang sumama kay Roy. Ako, si Tupe, Lester at si Daniel. Habang bumabiyahe nga kami ay panay pa rin ang pagkikwento sa amin ni Roy tungkol sa kanilang baryo. Paniguradong masisiyahan daw kami dahil pala kaibigan ng mga kababaryo nila at masayahin ng mga taong naninirahan doon. Bukod pa doon, ay may mga naggagandahang mga dalaga pa sa kanilang baryo. Nakita ko naman parang butiking hindi mapakali ang kaibigan naming si Daniel nang marinig niya ang mga naggagandahang dalaga. Sa aming magbabarkada kasi, siya ang babaero. Kung magpalit nga ng nobya ay akala mo'y nagpapalit lamang ng damit. Sa paglipas nga ng napakahabang biyahe, ay narating na namin ang baryo ng kaibigan namin. Lulan ang habal-habal, ay binaybay namin ang baryo papunta sa tirahan ni Roy. Habang binabaybay namin yon, ay hindi ko mapigilang pagmasdan ng mga nadadaanan naming naggagandahang tanawin sa gilid ng daanan. Para kasing papunta na kami sa liblib na lugar. Dahil halos wala ng kabahayan at purong mga nagtataasang puno ng nyog, mga puno ng saging na nakahilera at maisan. Noong makarating na kami sa bahay ng kaibigan namin, ay nakangiting binati ng driver ang ama ni Roy na siyang sumalubong sa amin sa labas ng bakuran. Nagpasalamat naman ang ama ng kaibigan ko sa driver sa paghatid nito sa amin. Walang anuman po yun, Mang Carlito. Sige ho, aalis na ho ako. Anya pa. Nang makaalis na ang driver, ay isa-isa kaming ipinakilala ni Roy sa kanyang mga magulang. Magiliw naman kaming pinapasok at agad na ipinaghanda ng pagkain. Habang hinihintay namin ang inihandang pagkain, Kuya Chris, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bigla akong kinabahan. Yun bang parang may mali sa paligid at pakiwari ko ay may nag-aabang sa aming panganib. Kakaiba rin ang aura ng bahay nila. Kahit na napakalawak nito, ay parang ang sikip-sikip na animoy napakaraming tao. Samantalang kami-kami lang naman ang bisita nila. Huwag kayong mahihiya ha. Kumain lang kayo ng kumain. Marami pa doon sa kusinang pagkain. Kung gusto nyo pa, magpasabi lamang kayo sa anak naming si Roy. Nakangising wika pa sa amin ng ina ni Roy. Nako, ayos na po ito. Napakadami na nga po nitong inihanda niyong pagkain eh. Wika ko rito. Malapad ng ngiti lamang ang tanging naging sagot sa akin ng ina ni Roy. Bago ito nagpaalam na babalik na sa kusina dahil may gagawin pa umanong mahalaga. Oh, ano pang tinatanga-tanga niyo dyan? Magsikain na tayo para makapagpahinga na. Untag sa amin ni Roy nang mapansin niyang hindi pa namin ginagalaw ang pagkain. Matapos nang sabihin niya yon, ay agaran na nga kaming nagsikain. Sa paglipas ng mga araw, Kuya Chris, ay naging maayos naman ang pagbabakasyon namin sa lugar ng kaibigan ko. Ipinapasyal kami ni Roy sa mga sinasabi niyang mga magagandang lugar. At totoo ring may mga kadalagahan nga sa baryo nila. Subalit kahit naging masaya man kami, ay may agam-agam akong nararamdaman, Kuya Chris. Minsan kasi, may gabing nagigising na lamang akong parang napakaraming tao ang nasa loob ng bahay nila. May mga naririnig akong mga bulong-bulungan at may mga pagsinghap-singhap na animoy asong inuubo. Kakaiba din ang nalalanghap kong amoy na umaalingasaw sa buong paligid at sobrang napakalansa at nakakasulasok sa ilong. Kapag tinitingnan ko naman ang mga kaibigan ko, ay mahimbing ang tulog nila't hindi man lang sila nagising sa ingay. Subalit, Kuya Chris, sa tuwing sinusubukan kong tumayo mula sa pagkakahiga, ay hindi ko magawa-gawa na para bang may kung sino ang nakatagan sa akin.
upang hindi ako makatayo. Hanggang sa hindi ko na lang namalayang nakatulog na pala ako. Isang gabi, nagpaalam sa amin ng kaibigan naming si Roy na sasama raw ito sa mga magulang nitong pumunta umano sa karatig lugar dahil may importanteng gagawin ng mga ito. Tumango naman kami at sinabing mag-iingat siya. Huwag niyo na akong hintayin pa ha. Matulog na lang kayo dahil baka alanganing oras na kami makakabalik. Ngiting saad sa amin ni Roy. Sige tol, mag-iingat kayo ng mga magulang mo. Muling wika ko sa kanya. Noon ngang makaalis na sila, ay kinalabit ako ni Daniel at pabulong na nagwikang palihim na sundan namin umano ang kaibigan namin. Gagi, bakit naman natin sila susundan? Mamaya mapagalitan pa tayo kapag mabisto tayong palihim natin silang sinusundan eh. Pagtatakang wika ni Lester. Sa mahinang boses, ay sinabi sa amin ni Lester na may kakaiba siyang kutob sa pamilya ni Roy. Pakiwari niya ay may itinatagong lihim ang pamilya nito at maging ang kaibigan namin. Wala ba kayong kakaibang nararamdaman simula nang magbakasyon tayo dito? Tanong niya sa amin. Sabay-sabay naman kaming napatitig sa kanya at sumagot si Daniel na wag nang pag-isipan ng kung ano-ano ang pamilya ng kaibigan namin dahil mabait naman ang ipinapakita nito sa amin. Subalit ipinilit talaga ni Lester ang kanyang gusto, kaya naman wala na nga kaming nagawang tatlo kundi sumang-ayon sa gusto ni Lester. Nang mga sandaling yon, ay alam naming hindi pa nakakalayo si Roy at ang mga magulang niya. Sakto namang walang tao sa bahay, kaya malaya kaming nakalabas ng bahay. Kaagad na nga naming tinunton ang daanan kung saan pumunta ang kaibigan namin at ang pamilya niya. Makaraan lamang ang ilang sandali, ay natanaw na namin sila. Palihim na nga namin silang sinundan at ingat na ingat kaming hindi maramdaman nilang palihim kaming nakasunod. Sa paglipas nga ng ilang minuto, ay nagtaka na lamang kami nang binaybay na nila ang isang makitid na daanan at parang papasok na sa kagubatan. Hindi nga nagtagal, ay nakita naming may malaking bahay sa paanan ng gubat. Pagkabukas ng pintuan ng bahay, ay nakita kong maraming tao ang naroroon at mukhang grupo-grupo ang mga yon. Sa kadahilan ng nakasuot ng mahabang damit na kulay itim ang mga yon na nakabelo. Mabilis na kaming naghanap ng mapagkukublihan upang sa ganoon ay hindi kami makita ng mga taong yon. Nang makahanap na kami ng mapagkukublihan malapit sa gilid ng bahay, ay kaagad na kaming nagtago. Makaraan lamang ang ilang minuto, ay narinig na namin ang yabag ng mga taong naglalakad. Kaya mas lalo kaming nagsumiksik magtago. Nakita namin si Roy at ang mga magulang niyang kausap ang isa sa mga lalaking nakabelo. Huwag po kayong mag-alala dahil bukas, saktong paglabas ng bilog na buwan, ay uumpisa na natin ang pagriritual upang maialay na sa sinasamba natin ng mga kaibigan ng anak ko at mabigyan tayo ng walang hanggang kakayahan. Nakangising wika ng ama ni Roy. Tumawa naman ang nakakakilabot at makapanindig balahibo ang ilan sa mga kasama nito. Nagwiwikang sa wakas ay makakatikim na naman sila ng sariwang laman ng tao. Hindi na sila makapaghintay pa. Nang marinig namin ang sinabi nito, ay kinilabutan ako't hindi ko naiwasang pagpawisan ng malamig. Lalo na noong makita ko ang mga nagbabagang mga mata ng mga yon at dahan-dahan kong nakita ang pag-iibang anyo. Takte! Anong klaseng mga tao ang nakatira sa bahay na yan? Mga kulto? Sambit ko sa mahinang boses. Napamura naman si Lester at nagwikang tama nga ang kutob niya. Miyembro ng kulto ang pamilya ni Roy.
Pero ang mas ikinagulat niya ng mga sandaling yon ay miyembro ng mga kulto ng mga aswang, ang pamilya ng kaibigan namin, na ang buong akala niya ay ordinaryong mga kulto lamang ang kinabibilingan ng mga yon. Nagtataka naman kaming napatingin sa kanya. Marahil ay nahulaan niya ang ibig itanong namin. Kung kaya't sa pabulong na boses ay sinabi niya sa amin ang lahat ng kanyang napapansin mula nang dumating kami sa bahay ng kaibigan namin. Noong unay hindi niya lang iyon pinansin dahil ang buong akala niya ay normal lang ang mga nangyayari. Subalit sa paglipas ng mga araw ay nakita niyang iba-ibang tao ang naglalabas-pasok sa bahay ng kaibigan namin. At kapag nag-uusap ang mga iyon, ay narinig niya minsan ang pinag-uusapan ng mga iyon, ang tungkol sa kanilang pinuno umanong pag-aalayan. Kaya doon na siya naghinalang may kakaibang itinatagong sekreto ang pamilya ni Roy. Baliw ka ba? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Tanong ni Tope sa kanya. Akmang magsasalita na sana siya nang marinig naming nagsalita ang isa sa mga yung may naaamoy umano silang tao. Namutla kaming magkakaibigan at nagkatinginan sa isa't isa habang pigil ang paghinga. Hanapin niyo sila. Sigurado akong nasundan tayo ng mga kaibigan ng anak ko. Hindi ako maaaring magkamali sa presensyang nararamdaman ko. Utos nito sa garalgal na boses. Maya-maya pa ay narinig na namin ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak at kasunod noon ay ang huni ng wakwak. Kaya naman ay nagpulasan na kaming tumakbo dahil sa gulat at takot. Sinuong namin ng mga talahiban habang binabaybay ang gilid ng daanan. Tayo na, mga demonyo pala ang pamilya ni Roy. Mantakin mo ba namang ialay tayo sa pinuno nilang kultong aswang? Buwiset! Hinihingal na wika ni Tupi. Dahil sa takot na nararamdaman, ay dire-diretso na namin binaybay ang daan palabas ng baryo. Makatakas lamang sa mga aswang na humahabol sa amin. Mabuti na lamang at may nakita kaming lalaking nakatambay sa labas ng bahay nito nang dumaan kami. Kaya't hindi na kami nag-alinlangang lumapit dito at humingi ng tulong. Nang mga oras na yon, ay hindi na namin inisip na baka kabilang sa mga kulto ang lalaki. Dahil ang nasa isipan namin noon ay makahingi ng tulong at makapagtago. Sapagkat ramdam na naming malapit na kaming matuntun ng mga aswang na humahabol sa amin. Mabuti na lamang talaga at hindi kami nagkamali ng hiningan ng tulong. Dahil noong lapitan namin ang lalaki at humingi ng tulong, ay agad niya kaming pinapasok at pinatago sa isang silid na may mga imahe ng birhen. Sinabi niya rin sa aming huwag kaming lalabas doon hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Dahil ang silid na iyon ay may basbas at proteksyong ibinaon ng ama niyang manggagamot. Tsaka pa lamang kami napahinga ng maluwag nang inabutan niya kami ng tubig. Taon-taon talagang nagsasama ng mga kaibigan niyang si Roy dahil balibalita dito sa lugar namin na miyembro ng mga kulto ang pamilya niya at hinihikayat niya ang mga kaibigan niyang sumapi sa mga kulto. Panimulang wika ng lalaking si Jobert na tumulong sa aming makapagtago. Dagdag niya pang saad, hindi niya lubos akalaing hindi pala ordinaryong kulto lamang ang sinalihan ng pamilya nito. Dahil isa palang kulto ng mga aswang. Pagsikat nga ng araw, ay sinamahan niya kami palabas ng baryo. Bago pa kami makaalis, ay mariin niya kaming sinabihang wag nang bumalik sa kanilang lugar. At sa susunod, ay siguraduhin kilalang kilala umano namin ang mga taong sasamahan namin. Nagpasalamat naman kami kay Jobert bago umalis. Sa pag-alis nga sa lugar ng kaibigan naming si Roy, ay dala-dala namin ang takot na nararamdaman. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Kuya Chris. Pasensya na po at masyadong napahaba ang pagbabahagi ko sa aking karanasan. Muli, maraming salamat po.
Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.